We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Tumaas ng 5 piso kada kilo ang presyo ng ilang commercial rice sa Batangas City Old Market. Ang locally produced rice naman nananatiling mahal kumpara sa mga imported rice. Alamin yan sa report ni Hazel Alviar. Suki raw sa bigasan ni Noel sa Batangas City Old Market si Aling Merlita. Noong nakaraang buwan lang daw ang huling bili niya dito ng 25 kilos sa dinoradong bigas na nasa 1,400 pesos. Pero sa pagbabalik niya kaninang umaga para muling bumili, hindi na ito ang kanyang nabili dahil tumaas na ito ng 100 piso at pumapalo na ng 1,500 kada sako. Naghanap na lang siya ng ibang variety na pasok sa kanyang budget. Ay biglang taas. Ay di ang magiging diskarte nito ay higpit sinturon. Ayon sa ilang rice retailers, hindi raw nila maiwasang ipasa sa kanilang customer ang mataas na presyo dahil mahal na rin ang kuha nila sa kanilang mga supplier. Sa demand din ng ng bigas. Tapos yung ngayon pa lang sila nag-aani ng bigas sa Mindoro, ganon. Pero sa Mindoro, mahal na rin ang bigas. Pinapatungan lang namin ng kaunti. Sa bigasan namang ito ni Michael, pumapalo na sa 70 pesos kada kilo ang presyo ng dinorado. Nagbawas na nga raw siya ng kuha sa kanyang supplier mula sa 20 sako. Naging 5 sako na lang kada araw. Baka mamaya pagbili namin ng 20 pieces na kristal, tapos biglang baba. Malaking lugi pa ganun. May bumibili pa naman din. Pero ang daming nawala kasi lumilipat na sila sa Jasmine. Mas mura na, masarap din naman. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, transportasyon ang pangunahing dahilan ng pagtaas sa presyo nito. Yung dinorado kasi galing Mindanao pa. Siguro may cost doon sa transport from Mindanao to Luzon. Kapansin-pansin din na mas marami pa ring mga imported rice na ibinebenta sa pamilihan kumpara sa mga local produced. Mas mahal daw kasi ang lokal kumpara sa mga imported, bagay na mas kinakagat ng mga namumuhunan. Mas kumikita kami sa imported dahil mas mura nga siya. Maganda pa ang kalidad. Dagdag pa ng SINAG, posibleng magkaroon ng pagbaba sa presyo ng bigas sa merkado sa susunod na buwan. Kasama si Kel Ravaca, Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Sumideline na rin ang ilang negosyante sa Lipas City sa pagbebenta ng mga bulaklak para kumita ngayong Valentine's Day. Samantala ang presyo ng mga bulaklak sa tinaguriang Little Dangwa sa lungsod nananatili sa 200 hanggang 2,000 pesos. Alamin yan sa report ni Denise Abante. Kabi-kabilaan na ang mga bumibili ng bulaklak mag-aalas 11 ng umaga kanina sa tinaguriang Little Dangwa sa barangay Mataas na Lupa, Lipas City. Hindi na magkandamayaw ang mga mamimili sa pagpili ng mga ibibigay na regalo para sa kanilang minamahal. At dahil sa inaasahang dagsa ng mamimili, ang garaheng ito ng isang hotel, ginawang pwesto na lang muna ng bulaklakan ng mag-anak ni Liza. Nag-branch out kami dito kasi nga ngayon ay Valentine's, malakas ang bulaklak. So kailangan naming magdagdag ng place kasi kalat ang mga mamimili, nakakakuha kami ng maraming customer dito. Pagka Valentine's talagang maraming mamimili, marami kami natatanggap na order. Tigil pasada naman daw muna si Joseph ng kanyang tricycle. Ngayong araw ng mga puso, sa halip na manibela ang hawak niya, bulaklak at pangdisenyo muna. Tumutulong-tulong na rin daw kasi siya sa negosyo ng kanyang kaanak, kaya hindi na muna pumasada. Maganda raw ang kanilang kita dahil sa dagsa ng mamimili. Opo, maganda naman po. Marami na po, kahapon pa po. Maganda mo ang
kita, tsaka po mabait po yung may-ari. Siguro labasan ng mga eskwela, dagsana po mamayang hapon. Samantala, nananatili naman sa 150 hanggang 2,000 pesos ang mabibiling bulaklak depende sa disenyo nito. Mataas ang presyo kumpara nung nakaraang buwan na hindi peak season. Si Mark Andre mas napili ang isang stem na rose na may flower arrangement din. 200 pesos lang kasi ito at budget friendly para sa kanyang estudyante pa lamang. Maganda po at saka mura po yung bulaklak po dito kaysa po sa ibang store. Para mas maganda pong ibigay na gift kaysa po sa mga food. Sana ma-appreciate po yung bibigay. Bukas daw ang mga tindahan hanggang alas 7 ng gabi na posibleng ma-extend pa depende sa dagsa ng mga mamimili. Samantala, iminungkahi naman ng Department of Agriculture na sa halip na bulaklak, bigas na lang ang iregalo para sa mga iniirog ngayong Valentine's Day dahil mas mura raw ang bigas kaysa sa bulaklak. Dagdag pa ng DA, sa kabila ng epekto ng El Nino, sapat ang supply ng bigas sa bansa para sa unang bahagi ng taon. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern, Tagalog. Dumagsa sa Minor Basilica of the Immaculate Conception sa Batangas City ang mga deboto ngayong Ash Wednesday. Nagpaalala naman ang simbahang Katolika sa mga deboto na isa puso ang pag-aayuno ngayong simula ng Kwaresma. Naritong report ni Hazel Alviar. Dumagsa ang mga debotong Katoliko sa Minor Basilica of the Immaculate Conception and Archdiocesan Shrine of Santo Niño ng Batangan sa Batangas City ngayong Ash Wednesday. Alas 5 ng umaga nang isagawa ang unang misa ngayong Miyerkules Abo. Para sa mga Katoliko, ang Ash Wednesday ang hudya ng pagsisimula ng Kwaresma. Ang deboto na si Nanay Belinda hindi pinalampas ang pagpapalagay ng abo sa noo. Lagi raw siyang nagpapasalamat sa Panginoon sa mga biyayang natatanggap. Bilang Kristiyano, napakahalaga kasi unang-una nga, syempre, yung kuya ko rin ay isang pari. So, kumbaga kaming family ay sidyang yung faith kay God. Pag pumupunta naman talaga ako ng simbahan, puro pasalamat lang. Yung everyday na gumigising ka, tsaka yung everyday na maganda yung buhay. Panata na rin daw ito ni Paul dahil batid niya ang pagsasakripisyo ng Panginoon para mailigtas ang sanlibutan. Mahalaga ito dahil ito ipinapakita natin na bilang Kristiyano ay sama-sama tayo na nananampalataya ang nagsasakripisyo gaya ng pagsasakripisyo ng Panginoon. Bukod sa pagpapahid ng abo sa noo, pinabasbasan din ni Zenny ang kanilang krus na ito para sa kanilang chapel sa Barangay Kuta. Taon-taon din daw nila itong ginagawa. Sakripisyo para maging matibay ang ating pananampalataya. Sentro ng humiliya ang panawagan ng simbahan sa bawat mananampalataya ngayong panahon ng Kwaresma, ang pananalangin, pag-aayuno o fasting at paggawa ng mabuti. Binigyan din ng pari ang sama-samang pagninilay at paglalakbay sa tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng pagtugon sa paanyaya na maging banal. Magagawa raw ito kung tatalikdan ang kasamaan at kasalanan tungo sa pagbabagong buhay sa tulong ng Diyos. Importante na tayo maging banal. At ang kumokontra sa kabanalan ay ang kasama at kasalanan. Gagawa ka ng mabuti. Sa iyong paggawa ng kabutihan, nagmumula sa iyong panalangin, pag-ayuno, ito'y gawain kabanalan. Sabag ginagawa mo ito para sa Diyos, bilang pagmamahal sa Kanya. Samantala, dagdag pa ng pari, paalala rin ang Miyerkules ng Abo na ang tao'y nagmula sa abo at sa abo rin babalik. Kasama si Buhay Adante Jr., Hazel Alviar, Balitang Southern, Tagalog. Mga kapuso, bukas araw ng Huwebes, February 15, mawawala ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa lungsod ng Tanawan, lungsod ng Lipa, mga bayan ng Mabini, San Jose at Cuenca, Batangas. Magsisimula ito alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bunsod ng pagpapalit ng mga 3-wire, pole-top pin at pagpapalit ng mga nabubulok na poste. Kalinsabay ang pagpapalit ng mga cut-out at rope clearing ng mga linya. Alae! 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 Ano pong mensahe niyo sa inyong minamahal ngayong Valentine's Day? Mahal na mahal kita. Wow! Mag-ingat ka palagi. I love you. Huwag siya mag-alala, mahal ka siya. That's all. Gusto ko iparating sa kanya, ay message sa kanya na siya lang yung aking Valentine. Wow! Tagal na po kasi namin magkaibigan. Siya na lang po yung love na love ko. Ang mensahe ko po sa mga mahal ko sa buhay po,
ayusin ko po sa pag-aaral para makagraduate at balang araw ako naman po ang tutulong sa inyo. Mag-ingat lang po siya palagi at yun lang po, mahal na mahal ko po siya. Sana din po magtagal kami magkakaibigan. Yun lang po. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Patay ang 37 anyos na lalaki matapos sumalpok ang minamanehong tricycle sa kasalubong na boom truck sa Santo Tomas City, Batangas. Samantala, sugatan ng 61 anyos na lalaki matapos sumalpok sa ambulansya ang minamanehong motorsiklo sa San Juan, Batangas. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Nasawi ang 37 anyos na lalaki matapos bumangga sa kasalubong na boom truck ang minamaneho nitong tricycle alas 6 ng umaga kahapon sa bypass road na sakop ng Barangay Santa Cruz, Santo Tomas City, Batangas. Ayon sa inisyal na investigasyon ng pulisya, galing ang boom truck sa San Pablo, Laguna at patungo sanang Lipas City habang papunta naman ng San Pablo ang tricycle nang mangyari ang aksidente. Ito pong tricycle ay pumasok sa linya nitong boom truck. Kaya po ito ay nagkabanggaan itong dalawang sasakyan. Yun po naman ay intersection and malaki po yung kalsada na yun. Nagkataon lang siguro po ay nagkaroon sila ng miscalculation sa kanilang pag-drive. Nagtamo ng matitinding sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang biktima. Nadala pa raw sa pagamutan ng driver ng tricycle sa Lipas City ngunit kalaunay nasawi rin. Sugatan naman ang kasama nitong security na nakasakay sa kanyang likuran. Ayon sa pulisya, nagkaroon na ng pag-uusap ang driver ng truck at kaanak ng nasawi. Paulit-ulit namang paalala ng pulisya sa mga motorista. Palagi po tayong aware sa lahat ng bagay, pati po sa ating mga kasalubong at kasabay na sasakyan. Huwag po tayong magmadali. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng nasawing biktima, gayon din ang iba pang sangkot sa aksidente. Pakaliwa na sana patungo sa Barangay Hall ng Barangay Calicanto, San Juan, Batangas ang ambulansyang ito nang masalpok ng isang rider pasado alas 8 ng umaga kahapon. Sugatan ang rider na hindi na raw nagpadala pa sa ospital ayon sa pulisya. Sa investigasyon ng pulisya, mabilis ang patakbo ng rider kaya bumangga ito sa ambulansya. Nagkaroon na rin daw ng pag-uusap ang magkabilang panig at hindi na nagsampa pa ng reklamo ayon sa pulisya. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang rider at ang driver ng ambulansya. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, walang sama ng panahon na umiiral sa bansa ngayong Valentine's Day at Ash Wednesday. Pero sa mga lalabas pa lang ng bahay, mag-ingat pa rin sa tsansa ng ulan sa ilang lugar. Amihan at easterlies pa rin ang makakaapekto sa malaking bahagi ng bansa. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng Southern Luzon, lalo sa Quezon at Mindoro provinces. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa, pero hindi na malawakan gaya ng mga nakalipas na araw. Nararanasan sa Lipas City Public Market ang 20 hanggang 30 pesos sa taas presyo sa kada kilo ng karne ng baboy. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise? Ace, dobleng tumal daw sa benta ang inaasahan ngayon ng ilang mga tindera dahil bukod sa mataas na presyo ng karneng baboy, inaasahan din nila ang kakaunting mga mamimili dahil sa pag-aayuno ng mga Katoliko ngayong paparating na Semana Santa. Hindi lang daw mamimili ang naghihigpit na ng sinturon ngayon sa Lipas City Public Market. Dumadaing na rin kasi ang ilang tindero ng karneng baboy sa pamilihan dahil sa mataas na presyo ng paninda. Tumaas kasi ng 20 pesos hanggang 30 pesos ang kada kilo ng karneng baboy sa pamilihan. Dinadagdagan namin ng kaunting para lang umakahit ng benta. Kung nalulugi rin ng kaunti, sa iba na lang ang nabawi. May kita rin naman ng kahit kaunti, nakakasapat na rin lang.
Sa ngayon, nasa 320 pesos to 340 pesos na ang kada kilo ng karning baboy mula sa 280 pesos to 300 pesos na presyuhan ito noong nakaraang linggo. Sabi ng pamunuan ng pamilihan, posibleng epekto ng mataas na bentahan ng live weight at mataas na presyo ng mga pakaing baboy ang pagtaas sa presyo ng produkto. Yung ingredients ng pakain ng baboy, na katulad ng mga mais, tsaka mga trigo, mga ganun. Kasi the more na tumataas ang presyo ng gasolina, tumataas din yung mga ingredients na yan. Batid naman na raw ng tinderang si Lorna ang paghihina ng bentahan tuwing sasapit ang Semana Santa kaya hindi na siya gaanong kumukuha ng maraming pakatay na paninda. Lagi naman ganun, pagka first Wednesday, tapos Friday, yun talagang madating ang matumal talaga. Siyempre, babawasan namin yung katay namin para yung tama lamang sa alam namin mga mamimili. Dumadaing din ang ilang mga mamimili sa mataas na presyo ng bilihin, ngunit kaunting tipid at matinding pagbabudget na lang daw muna ang ginagawa nila. Ang mamimiling si Mang Ruel mas gusto pa ring araw-araw mamili ng pangulam anuman ang presyo nito sa pamilihan. Para laging sariwa ang aking kinakain, araw-araw bumibili ako. O bibili pa rin. Hindi man, pwede namang isda bukas. Sana naman bumaba para ang mga mamili ay madaling bumili at saka kainapon sila. Sana nga bumaba na. Pero maganda, mababa ang presyo. Nasa 10 piso naman ang ibinaba sa presyo ng isda sa pamilihan dahil umano sa maraming supply nito ayon sa pamunuan ng palengke. Mahal na araw, nakatutok ang ibang tao sa pagbili ng isda. Kaya mahal yung karne. As of now, bumababa po yung isda kasi marami pong dumarating at mura. Ace, ayon sa pamunuan ng pamilihan, nakadepende pa rin daw sa presyo ng live weight ang pagbaba sa presyo ng karning baboy sa iba't ibang pamilihan. Ace? Maraming salamat, Denise Abante. Nagtagisan sa 9th Philippine Robothon National Competition ang mga estudyante mula sa 28 paaralan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Narito ang report ni Hazel Alvear. Scarecrow robot, pero hindi lang pantaboy sa mga itinuturing na peste sa mga palayan. Dahil ang imbensyon na ito ng mga high school student mula sa Quezon City, kaya rin daw tulungan ang mga magsasaka sa pagtatanim. Ang tawag po namin sa kanya is EDI. For in long term is Eco Droid Yield Field Yielder. Meron po siyang color sensor na dapat soil humidity sensor na para yung madiligan po yung tama, maraman kung dry ba yung soil at kung dry po siya, bubusan po ng tubig. Ang Focus Body Innovation ng grupo ni Andrew nasungkit ang Innovative Open Category People's Choice Award. Kaya raw nitong matulungang matapos ang gawain ng mga person with special needs sa pamamagitan ng reminder bot. We actually conceptualized this because of our fellow schoolmate who was at that time had a really hard time or found it troubling to accomplish his task. So we came up with this idea. Ilan lang ang grupo ni Eduardo at Andrew sa mga sumali sa 9th Philippine Robothon National Competition na dinaluhan ng mga mag-aaral at estudyante mula sa 37 paaralan mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ang bawat likha dumaan muna sa matinding research. Kaya bukod sa nag-enjoy na, marami rin daw silang natutunan sa larangan ng siyensya at teknolohiya. Gaya na lamang ng grupo ni Dan na mula pa sa Davao na siyang itinanghal na kampyon sa Mini Robot Challenge. Advantages sa amin sa learning sa amin na lalo na yung technology sa STEM na nakalagay tsaka engineering, ma-apply rin yung robotics sa namin sa learnings namin para sa STEM namin na strand. The primary motivation and our purpose really is to expose them to be innovative, to be the scientists of the future. Sabi ko nga, bigyan mo lang siya ng magandang learning platform. And surely Filipinos will be able to deliver what the other advanced countries are doing. So that's how we are preparing them. We always go back to the STEM because STEM is the fundamentals, robotics is the tool. Ang mga magulang masaya at proud sa mga likha ng kanilang mga anak. Malaking tulong raw ang pagpapalakas sa STEM o Science, Technology, Engineering and Math Education sa bansa. It says a lot about the school and also the educational system in the Philippines in general na talaga nag-i-invest through events like this para mas mapabuti pa yung science and technology field. I feel very proud of my daughter that she was actually part of this event. It was something unexpected. Kasama si Kenneth Yapiuco, Hazel Alvior, Balitang Southern Tagalog. Ay!
Alae! 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 Bisaya ko sa aking asawa, mahal na mahal ko siya, huwag siya magbabago. Wow! Sa asawa at anak ko po, duty pa lang po ako, pag uwi ko na lang po kami mag-celebrate. Salamat po sa inyong pagsuporta, salamat po sa pagmamahal niyo po. Sana maging tumagal pa tayo hanggang sa dulo ng walang hanggan. Wow! Mahal na mahal kita. Gusto lang po sabihin na Happy Valentine's Day sa lahat. Isa mahal mo sa buhay. Kaya Happy Valentine's Day. Wala. Masayang single. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Natagpo ang patay at sunog ang ilang bahagi ng katawan ng 85 anyos na lalaki sa isang barangay sa San Luis, Batangas. Ang detalye sa report ni Hazel Alviar. Patay na at bahagyang sunog ang ilang bahagi ng katawan ng 85 anyos na lalaki nang madatnan ng rumesponding otoridad sa Barangay Taliba, San Luis, Batangas. Ayon sa Bureau of Fire San Luis, pasado 2:00 ng hapon kahapon nang itawag sa kanilang himpilan na may nangyayaring grass fire sa nasabing lugar. Doon po sa area na narespondan namin, mga 100 meters pong layo. Sa investigasyon ng BFP, tinatayang nasa 500 meters ang lawak ng grass fire na karamihang mga kawayan ang nakatanim na nasa likod bahay lang daw ng biktima. Posible raw na nasuffocate muna ang biktima bago tuluyang bumagsak at hindi kaagad nakabangon dahilan para madamay sa sunog. Nakita raw siya ng ilang mga residente sa lugar na naglilinis bago mangyari ang sunog. Hindi po namin matukoy kung siya po din ba ang nagsika. Pero may hawak po kasi siyang alaykay. Inaalam pa ng BFP kung saan posibleng nagsimula ang apoy. Sinisikap pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang mga kaanak ng biktima. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Nagbabala ang GMA Network versus scammer na kunwari may pa-audition para sa Encantadia sequel. Alamin yan sa report ni Denise Abante. Sa laki ng production at ganda ng takbo ng istorya, di may kakailang marami ang gustong mapabilang sa cast ng sikat na kapuso series na Encantadia at ngayong magkakaroon nito ng reboot na Encantadia Chronicles Sangre, babala ng GMA Network Entertainment Group, mag-ingat laban sa nagpapakilalang konektado raw sa GMA Network at tumatayong promotor ng mga peking audisyon sa naturang serye. Ginagamit daw ng mga scammer na ito ang pangalan ng kumpanya online, hindi lang para manghingi ng pera, kundi para sa iba pang mas mabigat na dahilan. Nanghihingi sila ng parang medyo pa-nude na mga photos ng mga taong gusto mag-artista. Isa raw ang social media account ng TV director na si Enzo Williams na ginamit ng mga scammer para makapanloko. Si Williams ay walang koneksyon sa Sangre. Siya ay direktor ng weekly series na walang matigas na pulis sa matinik na misis dito rin sa GMA. Alam nila na, we're from GMA and very credible yung picture, very credible yung name. Ayon kay Williams, December 2023 nang makatanggap sila ng mga sumbong na ginagamit ang kanilang pangalan at marami raw ang naloko dahil sa kapani-paniwalang mensaheng ipinapadala ng mga scammer. May audition tayo if you want to be on that show, gusto mo mag-extra, gusto mo maging artista, the usual line na pasisikatin kita, whatever, pasisikatin ka namin. Sige, sasubmit kami ng audition videos. Ayon kay Williams, puro teenager ang mga tinatarget ayon sa sumbong. Mga bata pang mga babae, I think mga 10 years old, 11. Nung una, inisip lang namin, baka may pervert lang to. Pero when I spoke with my NBI friends, ang laki pala ng bentahan ng mga gantong klaseng photos. Sa group, I think sa Telegram app, na nagkakabentahan pala. So pinagkakakitaan to. Pati ang lead visual designer ng Sangre na si Noel Flores, nagamit ang social media account kahit nasa ibang bansa na. At kahapon lang daw, isang aplikante ang nag-message sa kanya hinggil sa audition. Nagpapakonfirm kung tuloy daw yung Wednesday contract signing and fitting. Sabi ko, para saan to? Hindi ko alam to. Baka maling tao yung mini-message mo. So nag-screen cap siya ng
image ng parang profile picture ng kausap nila through Google Meet tsaka Telegram. Lumalabas talaga. Picture ko yung gamit. Sabi ko, teka muna, hindi ako to. Hindi ito ang unang beses ayon kay Flores. May mga nauna pang mga biktima. Sabi daw, magiging artista na siya, pasok na siya sa pagiging singer na Encantadia. Last requirement daw, yung magubad yung bata. Opo. From head hanggang waist. Nakapag-file na agad siya ng report dahilan para magkaroon ng mga announcement noon ng network. Nagbabala rin laban sa naturang modus maging si Sparkle Artist at isa sa mga lead ng Encantadia Chronicles Sangre na si Faith Da Silva. Nakikita ko lang din yung excitement kasi ng mga tao, 'di ba? Nananabik talaga sila na mapabilang sa Sangre. Pero dumaan po talaga kami sa prosesong lahat. Kompleto na. Wala nang audition. Denise Abante, Balitang Southern, Tagalog. Nasa 55 olive ridley turtle hatchlings ang pinakawala ng Philippine Coast Guard Southern Tagalog at 512 Coast Guard Auxiliary Squadron sa Barangay Puting Buhangin, San Juan, Batangas. Layo ng aktibidad na maisulong ang tamang pangangalaga sa marine environment at mapanatili ang kahalagahan ng mga olive ridley turtles sa dagat. Ang mga olive ridley sea turtle ay vulnerable species ng International Union for Conservation of Nature Red List noong 2007. Mga kapuso, bukas araw ng Huwebes, February 15, mawawala ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa lungsod ng Tanawan, lungsod ng Lipa, mga bayan ng Mabini, San Jose at Cuenca, Batangas. Magsisimula ito alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bunsod ng pagpapalit ng mga tree wire, pole top pin at pagpapalit ng mga nabubulok na poste. Kalinsabayang pagpapalit ng mga cutout at row clearing ng mga linya. Hinaranan ng mga pulis sa Batangas City ang ilang Batanggenya ngayong araw ng mga puso. Samantala nagpagalingan sa Video Okay Challenge ang ilang mamimili at nagtitinda sa Batangas City Old Market. Narito ang report ni Hazel Alviar. Love is just around the corner ngayong mismong araw ng Valentine's Day. Bukod sa kaliwat ka ng bentahan ng mga regalo, kabi-kabilaan din ang naging pakulo ng ilang mga Batanggenyo, maiparamdam at maramdaman lang na ang pag-ibig nandyan lang. Ika nga nila ang Valentine's Day hindi lang sa in a relationship status dahil ang Batangas City Police hinarana ang ilang mga Batanggenya. Ito yung iba walang ka-Valentine pero syempre sa presensya natin, napasaya natin sila. Hindi lang naman po tayo pang peace and order, may light side din po ang PNP. Salamat. After 68 years in my life. Because I'm 68 years old now. Happy kasi meron na po nagbigay ng flowers. Happy Valentine po sa lahat. And enjoy lang po tayo kahit single po tayo. Happy pa rin! Pagalingan naman sa pagkanta ang pakulo sa Batangas City Old Market dahil sa Video Okay Challenge na isinagawa ng pamunuan. Paraan daw ito ng pamunuan ng pamilihan para maengganyo ang mga mamimili na magtungo sa pamilihan at para ma-enjoy na rin ng mga tendera ang araw ng mga puso sa gitna ng kanilang pagtitinda. Nakita nila na may event na ganito, papasok sila dito para nila rin mamili sila. Para mamili sila dito sa loob, makita nila itong event. Ang market vendor na si Abel hindi pinalampas ang pagbirit kahit dinig sa buong pamilihan ang kanyang boses. Pwede ko sadyang sumali sa mga contest. Kabado po ako kanina pero natapos naman po ng ayos. Masaya po, masaya. Napakasaya ng mga nila ginawa. Nakakatuwa. Kakaibang regalo naman daw ngayong Valentine's Day ang handog ng Batangas Police Provincial Office dahil idinaan nila ang selebrasyon sa isang bloodletting program. Mahigit 300 pulis mula sa iba't ibang bayan sa lalawigan ang inimbitahan para mag-donate ng dugo. Katuwang nila rito ang Philippine Red Cross, Batangas Medical Center, Provincial Health Office at iba pang mga pribadong sektor. Fulfilling din yung ganong ginagawa namin. Alam namin kahit hindi directly namin malaman kung sino makakuha ng dugo, alam namin sa mga taong nangangailangan, meron silang maaasahan na makukuha ng dugo. Masaya naman kasi nakakatulong tayo sa ibang tao sa ganitong paraan. Patuloy po namin ginagawa to every year. Para sa ibang paraan naman ay makatulong pa ulit kami sa mga nangangailangan ng tulong namin. Kasama si Kel Ravaca, Hazel Alviar, Balitang Southern, Tagalog. Happy Valentine's Day mga kapuso!
Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At iyan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.